po ng pamilya ko kasi po lumabas na po sa social media po. Jesus Malabote, third owner and suspect in this particular case. Sa pagpalang araw po sa atin lahat mga kababayan, yan po ang driver ng taxi mga kababayan po natin na tinulak, mukhang nasaktan at kinasahan nga ng barel ng isang driver ng SUV mga kababayan po natin. Lumutang ito dahil ayon sa kanya ay nag-trending umano ang kanyang video o yung road rage nilang dalawa nitong driver ng SUV. Kaya kailangan niya umano lumutang mga kababayan po natin dahil sa kanyang seguridad na takot ito dahil posible umanong balikan siya at patahimikin. Ngunit ang ating pulis naman at itong si Mayor Gatchalian ay handa umanong magbigay ng tulong seguridad para sa kanya. Lalong-lalo na ay residente pala ito ng Valenzuela at itong driver ng SUV ay outside Valenzuela mga kababayan po natin. At kung nagpakita na at humarap sa media, sa taong bayan at nagsalita itong driver ng taxi, ngayong araw din mga kababayan po natin ay humarap naman itong driver ng SUV at sinasabing inaantay niya na lang umano ang affidavit mula sa taxi kung ano yung ipa-file para sa kanila at handa naman sila umanong haharapin. So sa ngayon ay wala pa umano silang masasabi. At dahil akusado pa lang ang kanyang kliyente, ay hindi nga ito nagsalita at abogado lang ang nagsalita mga kababayan po natin. Paano nga ba na-identify ng pulis itong driver ng SUV na pangatlong owner na pala ito mga kababayan po natin? At dahil po sa nagkaroon ng takot at nagkaroon na nga po ng konting sakit, high blood, tumaas ang sugar dahil po sa insidente na rin kay baril. Nagmura po siya tapos yun nga po nagkasa siya ng baril. Sa kuha ng CCTV na hawak na ngayon ng mga pulis, makikita ang SUV nang magtangkang mag-overtake. So yun pala mga kababayan po natin, nag-overtake pala ito kaya nakagit-gitan niya itong driver ng taxi. So obviously mga kababayan po natin sa kuha ng CCTV, ang nakita nating mali ito ay personal opinion po natin ay yung driver ng SUV kasi nasa tamang linya nga itong driver ng taxi samantala siya pa ang nagagalit. So in a way magkakaroon naman niya ng tamang investigation, analysis base sa video na nakuha kung sino nga ba yung may pagkakamali sa puntong yun. Pero malinaw na may pagkakamali itong driver ng SUV nung lumabas ang kanyang tapang kasama ang barel. Kasi po lumabas na po sa social media po. Ang CCTV talaga deterrent sa crime, no? Not only a source of information. On September 6, so ngayon mga kababayan po natin, plano umano ng LGU ng Valenzuela na lagyan ng CCTV ang mga ilang lugar dyan sa kanilang area at lagyan umano ng ilaw para mas maliwanag kasi yung pinangyarihan mga kababayan po natin ay medyo madilim. At ito na nga po ang proseso na ginawa ng pulis ng Valenzuela kung paano nila na-trace at nakilala itong si Mr. Marlon mga kababayan po natin. 2023, a Facebook user posted a video showing an altercation between a church and a Northville 1B for Turin, Valenzuela City by two unidentified drivers that happened on August 19, 2023 at around 1:22 a.m. In the video, the driver of the Toyota Fortuner brought out an identified caliber of firearm and cocked the same in front of the taxi driver. After the confrontation, said driver left the place. Acting on this, Valenzuela City Police Station conducted an investigation. No reports were made by the complainant to the police and the barangay. 4 teams of dedicated investigators and operatives were immediately activated to identify the parties involved in the incident. CCTV footages were obtained from Barangay Punturin which showed the commotion. The plate number of the white Toyota Fortuner with plate number NBB 3135 where one of the motorists alighted and drew a firearm was seen in the videos during backtracking operations. The plate number of the taxi involved, UVS 970,
was also viewed by the investigators. Verification with LTO was made as to the details of the vehicles involved. On September 7, 2023, complainant in this particular incident, the driver of the taxi involved, namely Herminio Daes Ong Jr., also known as Henry, and a resident of Bignay, Valenzuela City, was struck by the investigators. An eyewitness of the incident, namely Nor Isnain Lintua, the live-in partner of Henry, of same address, was also located and invited to this station to give their official statements. Accordingly, the incident emanated after he, Ong, and the driver of the Toyota Fortuner suspect had a slight collision. Afterwards, the said driver and suspect alighted from his driven vehicle and confronted the victim. At the height of their altercation, suspect went back to his vehicle and took his firearm, then cocked the same, then pushed the victim, wherein the victim slammed on the pavement. Afterward, So lumalabas dito mga kababayan po natin sa parang formal na pag-imbestiga ng pulis nga na talagang may kasalanan nga itong driver ng SUV. Siya yung parang nag-overtake nga mga kababayan po natin. Nagmamadali ata ito. At dahil mukhang big time ito, isang negosyante nga mga kababayan po natin, ay natakot nga umano itong driver ng taxi. Kaya napilitan siyang lumabas mga kababayan po natin para magsalita. So maganda rin ang kanyang ginawa pagkatapos mag-trending itong video. So akala na ng lahat ay nagtatago na itong si Mr. Marlon mga kababayan po natin. Ngunit ngayong araw ay lumabas ito kasama ang kanyang abogado. So para magbigay din ng kanyang statement at handa umanong harapin ang anumang reklamo para sa kanya dahil sa nangyaring aksidenteng ito mga kababayan natin. I respect po yung kanyang decision not to disclose. So I know that the public is asking and inquiring kung ano po talaga yung actual na nangyari and kung ano yung nararamdaman niya. But then again, we have the due process and we have to respect the constitutional right of the accused, or hindi pa nga po siya accused kasi wala pa pong naipa-file na case. Or kung may na-file man, he still a respondent po doon. Hindi pa po accused, hindi pa po suspect. Samantala, patuloy. So tama lang yun mga kababayan po natin na hindi muna siya magsasalita kasi ang CCTV itself ay nagpapatunay na nga ng kanyang kamalian. So baka kung magsalita ito, magpalusot pa ito, kagaya ng ginawa ni Mr. Gonzales, ay tadtarin na naman ito ng komento. So na parang wise move na ito ang ginawa ni Mr. Marlon, na panunutok ng barel doon kay at pagkasa ng barel, pananakit nga kay Kuya Henry, itong driver ng taxi. So tama lang ang ginawa niya, palagay ko mga kababayan natin, na wag na siya magsalita. Kasi alam natin kapag magsalita pa ito, talagang tad na naman ito ng negatibong komento at mga malulutong na naman na mga pagmumura ang kanyang marireceive mula sa ating mga kababayan na galit nga sa mga masyadong mayabang at nagiging matapang pag may dalang armas sa kalsada. So ito yung naging ugali nga ni Mr. Marlon, na hindi na nagdalawang isip, agad kinuha ang kanyang barel, ikinasa at tinakot na nga itong driver ng taxi. So ang sabi nga ng iba sa una nating upload, kapag bumunot ka ng barel, kapag kumasa ka ng barel, dapat iputok mo. Huwag yung pananakot lamang. So which is hindi diyan tama mga kababayan po natin. Pero gaya ng sinasabi ni Senator Rovi Padilla, ang barel ay hindi dapat gamitin pang pinseva yan. So pwede suntukan na lang kung talagang mainit ang iyong ulo. Pero wag mo ilabas ang iyong barel kung hindi kinakailangan. So depensiva yan . So yung barel mo ay nandyan lang yan para naka-ready if in case na kailangan. Pero hindi mo dapat gamitin ito na panakot or pagpapalabas ng iyong kayabangan. So yun din ang naging komento ng ilang talagang advocate ng baril, mga kababayan po natin. So abangan na lang po natin kung ano mangyayari sa kasong ito. Pero nakita po natin na suportado ng LGU ng Valenzuela City itong si Kuya Taxi Driver, mga kababayan.